napapabalita ngayon, okay? Napapabalita ngayon, mga kababayan, na itong si Jinggoy Estrada, Chis Escudero, at itong si Villanueva na kanila pong mga kaalyado ay sasampahan na po ng kaso. Sasampahan na ng kaso. So, kailangan nilang maghabol. Dahil kapag itong mga to nakulong, kagaya ni Bong Revilla, mga ka-GPnatics, paano na yan? Mas lalabo po yung pagkakataon nila na sila po ay makaupo at maging majority. Dahil wala na silang mga kaalyado, sino pa yung mga kakampi sa kanila? Sino pa, mga kababayan, yung bilang? Alam naman natin na pagdating po sa Senado, yan ay number games. At dahil kapag nawala itong mga to, mga kababayan, ang pangarap ni Amy, ang pangarap ni Alan Peter Cayetano, ang pangarap ng iba pa na mapalitan si SP Tito Soto ay mawawalan ng silbi. Totoo ba, GP, yung balita hinggil sa sinasabi mo na sasampahan na ng kaso? Mga kababayan, etong si Chis Escudero, etong si Joel Villanueva, at itong si Jinggoy Estrada. Yes, totoo yan, mga kababayan. Nung nakaraang araw pa, kung kayo ay lagi nanonood sa akin, nabanggit ko yan, by February, sabi kong ganon, ay masasampahan na ng kaso etong mga senador na ito. Okay? So, ito, mga kababayan, ayon dito sa Politico, charges recommended versus Chis, Joel, and Jinggoy. Breaking, the Senate Blue Ribbon Committee recommends the filing of plunder, graft, and other criminal complaints against Senator Francis Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva as well as ex-Senator Bong Revilla and several others over the flood control mess. Nako naman! Sabi ni Naomi, paano kung makulong na ang mga yan, may papalit ba sa kanila? Wala. Okay? Ang mga senador, pwedeng kahit nasa kulungan, senador pa rin sila. Okay? Hanggat hindi po natatapos, hindi po nagpa-final and executory yung findings ng Supreme Court o kaya ng Korte. Hindi, wag muna natin paabutin sa Supreme Court. Ng RTC, ng Korte, mga kababayan, ito ay mananatili pa sa pwesto. Okay? Pero kapag ang findings sa kanila, ang recommendation, halimbawa, meron ng final and executory, sasabihin sa kanila, mga kababayan, na guilty itong si Jinggoy, guilty itong si Francis Escudero, guilty itong si Joel Villanueva, at may kasamang perpetual disqualification. Ibig sabihin, matatanggal na sila. Bawal na silang humawak ng kahit anumang pwesto. Okay? So, yun ang aabangan natin, mga kababayan. Ay, ganon, kasad naman. Anong ay ganon, kasad naman? Hindi sad yun. Mga kababayan, bakit naman sad, Naomi? Kasi, yung bigat na to, yung bigat, plunder, graft, and other criminal complaints, mga kababayan, palagay ko dyan sa mga yan, na kasama din dyan yung perpetual disqualification, nakapaloob sa mga kaso na yan, mga criminal charges. So, depende na lang ito sa korte kung sasabihin nila na, oy, itong mga taong to, dahil nga sumusobra na, paulit-ulit na lang na ginagawa, include nila yung perpetual disqualification. Hindi na makakahawak ng kahit anumang pwesto itong mga to. Di ba? Ibig sabihin, tama po, Menchi Peynado, game over na ang mga DDS senator. Ang matitira na lang dyan kung sakasakali, si Marcoleta. Si Marcoleta, pwede pa rin matanggal. Diba? Pwede pa rin matanggal. Hindi pa tapos yung kaso niya, mga kababayan, dun sa kanyang sose.
Okay? Baka pwedeng matira na lang dyan baka si Senator Robin Padilla. Oh, si Bongo baka ICC. Oh, si Senator Amy, mga kababayan, ako sabi nila baka kasama din ito sa flood control anomaly. Oh, patay tayo dyan. Sir GP, si Ombudsman Rimulya parang tayo. Hindi siya nga yung ano dito nagsabi dito mga kababayan nung nakaraan. Kanina o kahapon, nagpa-interview na naman si Boying Rimulya. 'Di ba? So, ayan Oh. Ito pala yung mga legislators na mga kinasuhan. Thus, the following public officials together with their respective private sector conspirators from contracting firms who delivered the bribes, gifts, or presents appear to be liable for direct bribery and should be investigated and charged accordingly. So si Saldico, Bong Revilla na nakakulong na, Jinggoy, Senator Joel Villanueva, Senator Francis Jesus Cordero, at si former Representative Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy. Mga kababayan, yan yung mga malapit na. So ayon sa Tweety Bird nitong si Jesus Palsis by February. February na ngayon. Mga kababayan, madali lang to dahil kapag nasampahan dito ng kaso, magkakaroon ng preliminary investigation na naman. 'Di ba? O tapos kapag may probable cause mga kababayan, 'di ba? Dahil ang kailangan na lang probable cause na lang probability, hindi na yung certainty. 'Di ba? Certainty of conviction, hindi na ganon. Reasonable certainty of conviction lang. Pag nakita po na may probable cause, matik yun, mga kababayan, ibobola na kaagad. Pag nabola, may humawak na agad, ayun na, arrest warrant. Pag arrest warrant, syempre kulong. Diba? Saglit lang. Kita nyo kay Bong Revilla, hindi na pinatagal. Kailan mag-start idol ang impeachment ni Pusit? Hindi ko pa alam guys Yan ang hindi ko pa masasagot. Kung kailan ang start ng impeachment ni Pusit. Palagay ko mga ka-GP Natics, ang ano kasi niyan, sa ngayon, eto lang tandaan nyo, kapag ito ay nakarating na sa Committee on Justice, kailangan ang Committee on Justice must act on it. Kailangan na nila itong aktuhan kaagad. Hindi pwede nilang patagalin. Yun ang magiging basis nyo. Sabi ni Luis Tro, hindi pa nakakarating sa Committee on Justice, mga kababayan, yung impeachment complaint na i-final nung nakaraan against BP Sara Duterte. So therefore, wala pa talaga. 'Di ba? Balagay ko kaya hindi pa dumadating sa kanila kasi pinapatapos pa etong kay Pangulong Bongbong Marcos. At sigurado ako matatapos na yan bukas. Mabilis ang kasuhan ngayon, kulong agad. Kasi nga mga kababayan, bakit kanyo Naomi Shin? Sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi katulad ng mga Duterte, dati kaso ng kaso. Tapos sa korte, doon na lang kumbaga doon dahil nga korte nagta-trial, mga kababayan, kumbaga ang ginagawa nila minabadali nila doon. 'Di ba? Minamadali nung panahon ni Duterte magkaso ng magkaso, hindi po sila nagkakaroon ng matibay na case build up. Okay? Kaya nakakalusot etong mga pinapakulong nila. Kasi nga alam naman natin bukod sa minamadali nila, gawa-gawang mga kwento lang, kaya nakakalusot talaga. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang laging sinasabi, mas magandang mabagal, basta sigurado na makukulong at hindi makakalabas-pasok yung mga inaakusahan natin. 'Di ba? At saka sabi ko nga, mabilis ang kasuhan ngayon kasi sa RTC, mga kababayan, pag may sa DOJ, pag may nakita na probable cause, i-rekomenda na kaagad nila 'yan. Pag na-rekomenda,
O, ito si RTC, magra-raffle, mga ka-GPnatics, at magkakaroon kaagad ng preliminary investigation. Pag nagkaroon ng preliminary investigation, pag nakita nila na may probable cause, hindi nila kailangan sabihin na kailangan ang tingin nila ay guilty kaagad. Hindi. May probable cause lang. Mga kababayan, warrant of arrest na kaagad. Mabilis lang. 'Di ba? Iyak na naman ang mga DDS. Alright? So, ayan, mga ka-GPnatics. Inihingal na ako. So, GP, ano po yung February 6 na date para kay Sara Lustay? Okay. Buti tinanong mo yan, Danny Taling. Nung unang-una po na resolusyon ng Supreme Court, ang sinasabi nila na ang end po ng 1-year bar rule is February 6. Okay? February 6. Pero dahil nga po, mga kababayan, naglabas ulit, nag-motion for reconsideration ang Kamara, 'di ba? Tapos naglabas po ng resolusyon ang Supreme Court, biglang nabago. Dahil nga ang bilang ng Supreme Court nag-encroach nga sila, ibig sabihin, mga kababayan, binago na nila yung kung paano nila ini-interpret yung batas. Ang ginawa nila, imbis na session days, ang binibilang nila, ginawa nila as regular. Tama ba, Naomi Shin? Ikaw nakasagot yung kahapon eh. Yung ginawa nila parang calendar days. Instead na session days, ay ginawa na lang regular calendar days. So kasi sa Kamara or sa Senado, meron dyan tatlo, halimbawa, may hearing ngayon. Sabihin natin meron silang session ng Monday, session ng Tuesday, session ng Thursday, ng Wednesday. 3 araw. Kasi hindi natapos yung kanilang session. So, yan binibilang ng isa lang. 'Di ba? Kumbaga parang dito hindi natapos, tinuloy dito, tinuloy dito. 3 araw sila nag-session pero ang bilang ay isa lang. Kaya nagfo-fall ito sa February 6. Kaya lang, doon sa inilabas na resolusyon ng Supreme Court, naging calendar days ang bilang nila. So instead ng bilang nung 3 araw, mga kababayan, ay isa, binibilang nila yun ng 3. Kaya by January 16, natapos na yung 1-year bar rule. Kaya kung titingnan po natin, babalikan natin yung pangyayari, nung Lunes, nag-file na kaagad ang Akbayan at Makabayan Block ng panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Yan ang hindi napaghandaan ng mga kakampi ni Lustay. Bakit kanyo? Kasi ang inaasahan nila, magpa-file pa lang yung mga kalaban ni Sara by February 6. Hindi nila alam dahil sa ginulunga ng Supreme Court, yung pangyayari pumabor pa dun sa mga nakaredy na magpa-file ng impeachment complaint kay Sara, mga kababayan, na paaga. Naunahan nila yung kakampi ni Sara Duterte. Di ba? Okay? So, ayan, sana po nasagot ko yung tanong nyo, Sir Danny Taling. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Thank you so much sa walang sawang suporta, sa lahat po ng mga nag-likes ngayon, sa lahat po ng kasama natin ngayong gabi. Thank you so much. At magkita-kita po muli tayo bukas ng umaga. Thank you so much. God bless.